Ito yung paraan namin pagdating sa mga cathedral type na mga ceiling. Pinalagyan ko yan ng cove dito. Tapos dito PVC na siya lahat. Then naka-drop na lang dito. Then another tumble na lang siya dito mga kamusta. So bali ito magkakaroon din kasi ito ng drop kagaya nito. So i-drop din natin siya. Magko-cove din dito sa may part na to para mas maging maganda yung dating niya dito sa may bandang taas. Bali yung distance pa rin ng carrying channel natin ay 60 cm up to 70 cm. Ito muna yung first phase kasi namin. Ito pa, babaguhin kasi natin na lahat, tatanggalin to. An-update tayo. Almaguer Bambang. Minsan kasi buhos natin dito sa may seroho niya. So ano nga ba yung mga lagi natin tatandaan pagdating sa ganitong uri ng trabaho mga kamusta, no? So isang bagay na lagi nyo i-check yan kung nakasentro nga ba yung mga bakal o hindi. Bakit nga ba kailangan masunod yung concrete covering natin? Okay, so based dito sa may plano natin, yan, meron tayo dito L/4, L/5, so L/3. So yun po yung check natin. Tayo sa project natin sa may San Antonio. Dito yung isang proyekto natin. Okay, so dito bibigyan tayo ng konting akyatan. Puntahan ko na to dati at napanood nyo na rin. Actually kaka-start lang neto nung last week. Yung tropa. Okay, try na kami. Tuloy nalagyan na ng cove. Ayan na siya. Tapos ganun na rin dito. Binago na natin to. Ayan, so ito yung board na yan, taas nya. Ito yung paraan namin pagdating sa mga A-type mga kamusta, kaya cathedral type na mga ceiling. Pinalagyan ko yan ng cove dito. Tapos dito PVC na siya lahat. Then naka-drop na lang dito. Then another tumble na lang siya dito mga kamusta. So yun yung paraan na ginawa natin yan, para hindi gaanong komplikado, para mas maganda siya. So syempre using mga metal frames. Bali pag ganito na siya, para ang latag ng PVC board natin pahaba. So ang kagandahan yan, meron tayo available na 4 meters. So yun po yung isang kagandahan na may 4 meters tayo na PVC board. Kung kulang man to, magiging alternate ang gagawin natin. So hindi tayo gagamit ng J-clip kung sakali. So bali ito magkakaroon din kasi ito ng drop kagaya nito. So i-drop din natin siya. Magko-cove din dito sa may part na to. Kasi kung isipin natin kung nakatulis siya, naka-A lang na ganyan. Ayan, no? So kumbaga napaka-common na nun. Bali yung distance pa rin ng carrying channel natin ay 60 cm up to 70 cm. Kanon din dito sa may part na to. Ayan, lalagyan pa natin ng carrying channel niya. Ayan, dire-diretso na yung yan. Ito lang kasi yung medyo komplikado at sinasabay natin sa galaw nung roof niya kasi ito yung sa may attic. Kaya galing ni Big Boss dito. Ayan, nakakatawa. Kasi ang dami natin kailangan gawin dito. Actually, ito muna yung first phase kasi namin. Ito pa, babaguhin kasi natin na lahat, tatanggalin to. Actually mayroon na yung 3D natin dito. Ito, lalagyan ko rin ito ng tubular. So marami mga kailangan gawin. So ito sa mga ayusin pa natin. Pero lalagyan ng kanal para kahit na bumaba yung tubig, kasi tinan nyo yung proper na yung sukat. Siyempre pag bumababa ka dapat pantay yung riser. Medyo matrabaho gawang anong pagbuhat pala ng materials dito sigurado. Pero parte yan ang trabaho natin. So tara, at pupunta tayo sa Almaguer project natin. Almaguer project natin. So yung pang-forma natin nandito, yung tubular na 1.2. Na-update tayo. Almaguer Bambang Merodskaya.
Kinokompleto na lang yung mga bakal natin, mga kamusta na. Minsanan kasi yung buhos natin dito sa may seruho niya. Minsanan ho yan pag forma natin, pag bakal natin. Tapos tsaka tayo magbuhos. So yun po yung mga nakaprogram na gawain natin dito. So dito kinokompleto lang naman na yung mga bakal natin para dun sa may biga. At dito lang naman na sa may part na to. Ay, kinokompleto na lang din. Lalagay kami ng mga stirrups. Syempre dito naman may overlapping tayo dito. Cantilever na tayo dyan. Buo yan. So dire-diretso kasi yung bakal natin hanggang dito sa may part na to. So abangan nyo na lang to sa mga ibang update natin dito. Okay, so CHB laying na rin tayo dito gamit yung 4 inches. Yan, di 4 po. Bali 10 cm po yan. So diretso po yan. Naka plus po ito. O kaya nakasagad dito sa may poste natin. Including na po yan sa may palitada ng to natin yan. Halos na sa 2 cm yung palitada. Kaya dapat yan nakalubog. So lagi natin i-check kung ito ba ay nakasagad. Pagka kayo ay nagbabasa ng plano, kung ano yung naka-indicate dyan, yun yung gagawin natin. So ano nga ba yung mga lagi natin tatandaan pagdating sa ganitong uri ng trabaho, mga kamusta, no? So syempre number 1 dyan, magbe-base tayo sa plano pagdating sa distribution ng mga bakal sa L/4, L/3, mga yan. So dapat yan alam natin kung ano yung distribution at bilang ng mga stirrups natin, gaano kalaki yung hook ng mga lateral para dun sa may paglalagay natin ng stirrups, kung ilang bakal yung nilalagay natin sa mga biga, kung ano yung kapal niya o kaya yung laki niya. So yun yung mga lagi nyong tatandaan, at kung paano yung kapit pagdating dun sa eskwala ng ating mga columns at saka dun sa ating mga biga. So napaka-importante yung mga ganong bagay, mga kamusta, no? And then syempre paglalagay natin ng mga extra bar. Yan. So splicing, napaka-importante yan. So splicing natin yung naka-include dun sa may plano natin dito ay nasa 600mm o kaya 60 cm. So yun po yung splicing natin. Ano ba yung tinatawag natin splicing? Ito yung splicing natin na kung saan nagdudugtong tayo ng mga bakal. So yung splicing na yan, makikita ninyo na dapat yan nakabend para yung continuity ay nandun. So yung isa, nakabend po yan, pupunta sa may pinaka-bottom na. And then yung continuous natin ay nasa top lagi. Yan yung lagi nyong i-check. Yan ang kagandahan niya. Pag nagsusuksok tayo, eh syempre, diretso lang ho yan. Sagaan lang ng trabaho pagka ganito kasi syempre wala tayong silong, pero meron naman tayong tolda na dala. Syempre dito gamit namin yung stirrups natin 10mm. So may mga counting tayo pagdating dun sa taas nito, wala dun sa may column. So may mga counting tayo dyan kung ilang bakal, kung gaano kalaki at kataas yung nilalagay natin, kung ilang inches at kung ilang centimeter. Dito naman, ito usually yung kung saan nagtatalo yung karamihan. Dito sa may mga pinaka cross joint niya o kaya pinaka gitna. Kaya dapat yan, tingnan natin yung kung paano natin siya ayusin, lalo na sa biga natin. Kasi dapat yan, yung mga concrete covering natin ay hindi po lumalagpas dun sa level na kinukuha natin, o kaya naman yung bakal na nilalagay natin sa column o kaya dun sa biga natin. Yung concrete covering kasi natin usually nasa 3 cm up to 4 cm. Pero kung maganda-ganda yung inyong ginagamit na pangforma, ang lagi natin tinitingnan doon ay syempre yung tamang paglalagay ng concrete covering. Yung 3 cm na yan, minsan kasi nawawala yan dahil nga hindi nasa sentro yung mga bakal natin. Yun yung mga napansin ko rin dito na isa. Halos hindi pantay-pantay yung concrete covering. Kasi nga, ito, nahahayaan na ito na twist. Ayan, kaya nga sabi ko, di bali na, babawiin na lang natin. Kumbaga talagang ibebenta lang namin ng husto yan bago natin lagyan ng forma. Isang bagay na lagi nyo i-check yan, kung nakasentro nga ba yung mga bakal o hindi. Kasi oras na hindi nakasentro yan, wala na yung concrete covering natin, wala na sa standard yung concrete covering natin. Ito yung isa sa mga nakita natin na minsan nagiging problema rin ng karamihan. Kita nyo yan, yung concrete covering natin. Actually ito medyo makita pa, pasok pa. Pero dito sa may part na to wala na. Dito sobrang kapal, dito manipis. Halos lahat na. So kumbaga hindi nalagyan ng pang sentro bago nabuhusan. So ngayon mga kamusta, bakit nga ba kailangan masunod yung concrete covering natin? Kagaya na ito, labas na yung bakal o kaya yung panali. Ayan sa may part na to. Kasi nga hindi nasunod yung sentro niya. Na kung saan yung concrete covering natin dito halos nasa 3.5 cm. Kasi sabi ko ang standard natin ay 3 to 4 cm. So ito yung concrete covering niya nasa 3.5 cm. So dito sa may part na to wala na. Hindi na siya nasunod. Kaya nga sabi ko
oras kasi na hindi nasunod yan, syempre wala na sa standard o kaya nagpapales ng strength ng ating mga columns mga kamasta. Ganon din sa mga beams, so importante yan na dapat alam natin. Okay, so based dito sa may plano natin, ayan, details of beam reinforcement sizes for the top bars as allowed only at this portion. So ayan po yung mga lagi natin chinecheck. Ayan, meron tayo dito L/4, L/5, so L/3. So yun po yung check natin. Splicing, importante yan. Bali, check nyo lagi yung splicing para baka mamaya sobrang lagpas na yung naman yung bakal. So pwede na magbase doon sa mga plano natin. Meron tayo dito pagdating sa mga plano, kaya pagpapatay ng mga bahay, meron naka-indicate dyan ng mga floor plan natin. At the same time, mga reinforcement ng mga beams, columns. So doon kayo magbe-base. Okay, isa sa mga pinakamahirap talaga yung 16mm, 20mm. Para hindi mapigilan. Ayan, no? Kala ko okay na yung iba eh. Ngayon dito, pumunta ako dito sa isang poste. Ano ko po, Diyos mo yung marimar, parang ayaw niya na sa mundo. So, sabi ko nga sa tropa, dapat ayusin na. Bagay, sakto naman yung tuwid niya. Kasi, ayan, nilak na nga nila. Kagaya nito, ayan o. So, malayo kasi, hindi nila sinentro. Sabi ko nga, tayo naman ang gagawa, kaya ayusin na natin lahat. Para walang lilihis. Abangan nyo na lang to mga kamasta na. At sa ngayon nga, ito muna yung update natin dito. Maya maya kasi may magsusukat ang Dongcheng signage dun sa pwesto. So tara, maraming salamat sa Dongcheng, sa Rodan Enterprises, maraming salamat. Tsaka sa disenyo ang gagawa nung signage natin. Signage. So, syempre, hatid sa atin yung mga Dongcheng. Siguro mamaya, magdi-display na tayo dito. Pag natapos na yung sorting natin. At tayo naayos lang naman eh.